Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-March reading para po sa inyong sign this month. So ano po yung mga karagdagang informasyon na naghihintay po para sa inyo? Alamin po natin today. Okay? So but first, Aquarius, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius ang mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron kang the Hierophant. Beautiful. In the area of what you need to practice more, meron po kayong the Emperor card. In the area of what you need to hold on to, meron po kayong the Lover's card. In the area of yung mga bagay na dapat mong i-remove sa life mo, meron kang the Page of Pentacles. Interesting. In the area of what you need to expect, ano yung mga dapat mong asahan this time, meron po kayong the Death card. Beautiful, beautiful, beautiful. Huwag mo tong katakutan, maganda to. In your what you need to fix, meron po kayong the Five of Pentacles. In the good things sa buhay mo, meron kang the King of Cups. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong the Hermit card. At ang message po from your future self, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal ko Aquarius, thank you, thank you, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagdo-donate, nagko-comment, nagla-like. Malaking tulong po yan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? So, thank you rin po for your love, for your support, and your continuous na panonood sa ating mga readings every time for you. So, thank you, thank you, thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Justice card. Okay, sabi dito ng iyong spirit guides Aquarius, kailangan mo daw gawin yung tama ngayon. I don't know why. Parang imbes na maging emotional, kailangan daw maging matalino ka sa iyong desisyon ngayon. Kung ito ay kontrata, trabaho, negosyo, career, dapat daw meron kang pinanghahawakan na ebidensya. Meron kang pinanghahawakan na patunay para yung iyong posisyon, yung iyong ipaglalaban ay talaga namang meron kang hawak na mapanghahawakang bagay para maipanalo ito. I don't know why. Narinig ko dito na kailangan nakasulat yan, kailangan nakalista yan, kailangan may resibo, kailangan merong recording, kailangan meron kang ebidensya talaga para pag question ka, meron kang ipapakita na tama yung sinabi mo. I don't know why. Narinig ko yan for you. Siguro sa family member, halimbawa sa pera o kaya sa trabaho, sa negosyo, para alam mong safe ka at alam mong hindi ka mapapahamak, kailangan daw meron kang ebidensya. I don't know why, narinig ko din na yung mga text, email, yung mga chat sa'yo, wag mong buburahin yan, ha? Wag mong burahin. Para kung ano man ang mangyari, meron kang katibayan sa lahat ng bagay. But this time around, do the right thing. Kahit masakit, kahit parang feeling mo, labag sa loob mo, do the right thing. Okay? Importante yan for you this month. In the area of what your core energy, meron kang the Hierophant. Sabi dito, Aquarius, narinig ko, panahon na para kumawala ka sa isang sistema na feeling mo ay nakakasiil, nakaka, tawag dito, nakakasakal, parang pinipigilan ka to be free, to be alive, no? Pinipigilan ka to chase or to breathe, or pinipigilan ka na maging ikaw, no? Parang lahat na lang ng bagay nakadepende sa kanila. Kailangan approved muna nila bago ka gumalaw or bago mo magawa yung gusto mo. And you feel like parang ayoko na. Pagod na ako. I have done enough. Parang ganyan. And your spirit guides are telling you na panahon na to para kumawala ka sa box. Panahon na para kumawala ka sa isang sistema na hindi ka na fit doon. Kumbaga para kang halaman na tumutubo ng tumutubo tapos hindi ka nakasya doon sa paso. Kasi you need to grow You need to be bigger. You need to have a fat soil. You need to have a stable land kung saan lalago ka talaga. Pero dito ramdam ko na
Parang di ka na ba masaya or parang feeling mo walang nakikinig, walang nagtitiwala sa'yo, walang nakikinig sa'yo. Parang panahon na for you to come out of that box and explore. Okay? Ngayon, kalkalin mo lahat ng impormasyon na pwede mo makuha. Lahat ng mga direksyon na legit para sa'yo. Para kung ano man yung next move mo, meron ka mapanghahawakan na bago. Okay? So now is the right time for you to be free, to step out of your box, to really chase something that is yours. Okay? So, tanungin kita ngayon, Aquarius, ano ba tong mga ipinaglalaban mo? Ano ba yung mga gusto mong ipanalo? Ano ba yung mga gusto mong makamit sa life mo? I-comment mo na yan sa baba, i-manifest na natin para mapunta sa'yo. Okay? Comment now, it will be yours. Alam mo, nakita ko dito, marami kang major arcana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talagang marami kang major life decisions or life events para sa buwan na ito, Aquarius. Okay? So, talaga namang life-changing ito, malaking epekto sa'yo, malaking paggalaw. Kaya ihanda ang sarili para sa mga pagbabago at saka sa mga bagong magaganap na talaga namang magde-define ng next chapter mo. Okay? In the area of what you need to practice more, ano yung kailangan mo talagang pagpraktisan palagi, maging matapang. Huwag uurong sa problema, huwag uurong sa issue. Kailangan talaga nandun ka to decide, nandun ka to sit down, haharapin mo kahit takot, kahit hindi ka pa ready, nandun ka. Okay? Many of you aatras kapag nahihirapan. Many of you ipagpapaliban pag napipikon, pag naiinis o naduduwag. Pero ngayon, ang kailangan mo gawin, Aquarius, ay maging matapang. Haharap ka, kakausapin mo, iko-confront mo yung issue, wala kang paligoy-ligoy, walang kaduwagan, lalaban. Okay? Kung ano yung nasa harapan mo na problema or challenge, you will tackle it on. Kasi alam mong kaya mo maghanap ng paraan para masolusyonan siya. Nasa panig mo ang truth, nasa panig mo ang kapalaran, so why be afraid? So, sabi dito ng iyong spirit guides, maging wais ka din. Lalaban, yes, pero pag-iisipan ng tamang aksyon. Kikilos, yes, pero napaghandaan. No? Bibira, yes, pero alam mo na kalkulado mo ang gagawin mo. So, maging wais, matapang, palaban. Okay? Importante yan sa'yo this time. Yan ang i-practice mo ng maraming beses. Kulang ka pa daw sa tapang, tapangan mo ngayon. Okay? So Aquarius, ano bang birthday mo? Comment down below. Month, date, and year para talaga makuha mo yung frequency ng energy mo for today. Okay? In the area of what you need to hold on to, ano daw ba ang dapat mong kapitan yung pagmamahal mo sa isang bagay? Ito ba'y para sa lover mo? Lahat ba ng kilos mo ngayon para sa anak? Para kanino? Para sa magulang mo? Para magkaroon ng magandang future? Para magkaroon ng stable na trabaho? Ano ba tong pilit mong minamahal na ayaw mong sukuan, na ayaw mong bitawan, ayaw mong pabayaan? Kapag kinapitan mo ito ang angkla mo, ito ang ugat mo para kumawala sa comfort zone, para tumapang, para maging wais, para maging palaban, para kumilos ang tama, para sumunod sa batas, para gawin yung kinakailangan mo research para matumbok mo ng tamang-tama yung kinakailangan mo para sa kanila. So, tanungin kita ngayon, Aquarius, para kanino ba ito? Para sa pamilya ba? Sa mga anak ba? Para makabayad ba sa utang? Para magkaroon ng better life? Makabili ng bahay? Mabawi na kasanglang kotse? Para kanino? Para saan? Lagi mo tong bitbitin. Para lagi kang tumapang, lalo kang tumibay, para hindi ka bumitaw sa mga pinagkagagawa mo ngayon. No? Maraming obstacle, maraming challenges along the way. Pero kung sila ang angkla mo, sila ang lagi mo naaalala, kakayanin mo makalagpas dyan. Okay? Good for you. And ngayon, pag ningasin mo sa isip mo, dapat malinaw sa iyo ha, kung ano ba itong mga choices na ito na balak mong panindigan. Okay? It's all about your commitment to your choices and your full understanding sa halaga ng mga choices na ito. Okay? Narinig ko rito, ask your heart, your passion. Kapag mahal mo yung isang bagay, alam kong ilalaban mo yan. Okay? In the area of what you need to remove in your life, nakita ko dito, Aquarius, kailangan mong tanggalin sa sarili mo yung, I don't know why, narinig ko parang ego daw eh.
if you need to study about something, pag-aralan mo. Huwag mo agad hindian porke hindi mo naintindihan. Huwag mo agad sukuan porke malabo or porke para ang hirap-hirap naman. Minsan daw, aralin mo lang siya at makikita mo na, ay, sisiw lang pala to. Ay, kaya ko pala. Buti pala inaral ko. So, huwag kang matakot na sumailalim sa isang training, seminar, workshop, or manood ng mga tutorial, or magtanong-tanong sa mga tao sa paligid mo na, paano ba to? Hindi ko to alam eh. Huwag kang mahiyang lumabas na parang konti lang alam mo or kailangan mo pang matuto. Ano? Minsan ego lang yan, pride lang yan eh. You want people to see you na parang maalam, mahusay, expert, magaling. Pero in reality, marami ka pang dapat matutunan. No? Kahit matagal ka na sa work na yan, kahit matagal ka na sa industriya na yan, marami ka pa rin dapat maintindihan or i-upgrade or i-update sa yung skills, di ba? So learn to be really open to learn more. Because ang mag-benefit naman dyan, hindi ibang tao eh, ikaw, di ba? Ikaw ang mag-benefit sa learning curve na yan. Kaya huwag matakot na mag-aral ulit or magbusisi ulit, mag-training ulit, or magkalkal ng impormasyon na makakatulong sa'yo para mas mapanghawakan mo yung biyaya ngayon. Okay? May commitment ka this time. Pero kailangan mong kumawala sa box. Kailangan mong kumawala sa nakasanayan, sa tradisyon, para magawa mo yung isang action na swak sa'yo. Kasi kung susunod ka sa nakasanayan, di mo makakaya eh. Very unique ka eh. Very kakaiba ka, di ba? Alam ko na hindi mo kayang sumabay sa traditional na paraan. So find the out of the box way na swak sa'yo para gumana. Okay? In the area of your what to expect, sabi dito, asahan mo yung ending. Ending no hardship. Ending no hikahos. Ending ng problema. No? This mid-March will be the transformation of your life. Magbabago na yung pananaw mo, magbabago na yung strategy mo, magbabago na yung atake mo. Hindi ka tulad dati na parang sinusunod mo lang yung nakasanayan nila, sumasabay ka lang sa agos, sumasabay ka lang sa kanilang tried and tested ng formula, pero na-realize mo hindi para sa akin yun eh. I need to define my own way. I need to define my own niche. Parang ganyan. So now, you're ending something na alam mong hindi para sa'yo. And you are now starting to come up on a better way na alam mong pabor sa'yo. At hindi ka na makikinig pa sa payo ng iba or sa panliliit ng iba. Marirealize mo this week na, okay, yan ang payo mo, ito ang sabi mo, pero para sa akin, ending na to eh. I need to try something new. I need to elevate. I need to come up on a better diskarte para talagang makuha ko yung pinaglalaban ko. Okay? Ngayon na handa mo nang putulin at mag-end yung isang bagay sa'yo, ready ka nang pumasok sa bagong bagay sa buhay mo. Okay? Sa panahon to na i-harness mo yung husay mo, kung ano man yung mga lessons na natutunan mo in the past, may i-apply mo yan this time. Okay? So good luck po sa mga bagong bagay. Nag-end na yung past, medyo papasok ka na sa mga bagong bagay. Sabi ko nga, meron kang bagong susubukan, bagong itatry, aralin mo. Para hindi maulit yung nangyari dito sa past mo. Okay? Importante yan for you. In your what you need to fix, meron kang the 5 of Pentacles. Sabi dito, Aquarius, na huwag mong tambayan yung problema. Meron kang kapangyarihan para i-end yan. Meron kang kapangyarihan para matapos yan. Kaya do not be a victim this time. Okay? Huwag mong laging isipin yung victim mentality na, ay, kawawa naman ako. Ay, hanggang dito lang ako. Wala kasi tumutulong sa akin. Kawawa naman ako. Hu. Always choose to ibangon ng sarili. Ikaw ang magbabangon sa sarili mo. Kaya wag mo na indahin yung sakit na yan. Wag mo na indahin yung heartbreak na yan. Wag mo na indahin yung pagkatalo na yan. Kasi may paraan ka pa para makabawi. May paraan ka pa para mag-end yung struggle na ito. No? So kung mawala ka kasi sa iyong nakasanayan, feeling ko, kaya wala kang mahanap na solusyon ay dahil komportable ka sa nakasanayan eh. Try mo kayang gumawa ng kakaiba. Try mo kayang mag-isip ng mga bagong diskarte. Doon ka talaga mananalo at doon mawawala itong struggle na to at mag-i-end na yan sa buhay mo. Okay? Importante yan for you. In your
good things, meron kang choosing your path, all is possible. Sabi nga, lahat ay posible. Kaya huwag ka matakot mag-try. Huwag ka matakot na kumawala sa isang traditional na paraan na hindi na para sa'yo. Naisip ko dito, sabi ng yung spirit guides na, alam mo, marami pa siyang pwedeng gawin. Naiilang lang siya, takot lang siya. So, bakit ka daw takot? Lahat naman daw posible para sa'yo. Angklahan mo lang yan ng research, buting tingin mo at makikita mo yung iba't ibang options na pwede mo pang makuha. Example, you are graduate of a nursing job. Tapos, walang mapasukan sa public, walang mapasukan sa private, punong-puno. Hindi ka pa makapag-abroad dahil nga kulang ka pa sa credentials, halimbawa. So sabi mo, hala, ayoko na, talo na ako, wala na akong mahanap at trabaho. Mag-research. Kung mawala ka sa traditional, mag-research ka, makikita mo, ay, pwede pala ako doon, pwede pala ako dyan, may nursing job pala doon. So, dahil nag-research ka, kung makawala ka sa box na yan, nakikita mo yung mga possible outcome. Parang ganon. Okay? In the area of your good things, meron kang the King of Cups. Narinig ko dito, merong magpapasaya ng puso mo this month. Either a new love ito, baka new love commitment, or this guy sa buhay mo, parang siya yung magpapawi nung pain, suffering. Tutulungan ka siguro niya para ma-accomplish mo itong mga bagay na gagawin mo. Or meron kang heart-to-heart talk with this person na parang siya yung makakaunawa sa dinadala mo, siya yung makakaintindi sa pinagdaraanan mo, at papayuhan ka niya, susuportahan ka niya sa mga balak mo. Parang siya yung magpapalakas ng loob mo eh. Whether asawa mo to, lover, kapatid, or someone talaga sa buhay mo na very, very stable, maunawain, sensitive, loving, at saka affectionate, no? So, itong heart-to-heart talk na ito, makakatulong to para tapusin mo na yung hardship mo at makaisip ka na ng paraan para makawala ka dyan sa kinakalugmukan mo. So, nakita ko na this person will be your anchor. Siya yung talaga namang rason para ikaw ay mag-come up on a better solution, a better way, para mapiliin mo at lumakas ang loob mo this time. Okay? Good luck po and congrats. Kung sino naman tong taong ito, pasalamatan mo siya. And may-feel mo na padala siya sa iyo ni God kasi siya yung nagpaliwanag nung gagawin mo this time. Okay? Congrats po. In your divine messages, meron kang you're very close to achieving your goal. Yes, malapit na mag-end, malapit ka nang magkaroon ng mga pagbabago, kayang-kaya mo yan, ilaban mo yan. In your divine messages, meron kang the Hermit card. Sabi dito, Aquarius, huwag kang mahiyang ipakita kung sino ka. No? Masyado ka na nag-isolate sa buhay mo. Masyado ka nang nagtago or iniiwasan mo yung crowd, iniiwasan mo lagi mapansin ka or mapili ka, iniiwasan mo lagi na ipakita sa tao kung sino ka or yung galing mo. Now is the right time for you to step forward, show them all your capabilities, show them all who truly you are and what you can do for this endeavor or for this industry, no? Ngayon narinig ko talaga follow your heart eh. Sundin mo yung puso mo eh. Sundin mo yung kaligayahan mo. At walang kaligayahan kung magkatago ka dyan. So shine. Shine your light, shine yourself, and show them all what you can do. At pag napakita mo yon, makakawala ka na sa sistema at mag-end na yung suffering mo, yung struggles mo. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang shield, you need to defend yourself. Panahon daw talaga to para patunayan mo na pag kumawala ka sa box na yan, kayang-kaya mo siyang ipanalo. Maraming ko question sa'yo, pero ang importante sigurado ka at meron kang pinanghahawakan na bagay para ipanalo yan. Okay? You have angel, wow, spiritual guidance, protection from harm. Meron daw po kayong angel guide ngayon na pinoprotektahan ka. Pasalamatan mo siya, give thanks, and pray for your angel guide for continuous na paggabay at protection. You have dog barking, advice from a friend. Yes, talaga may payo ka from a friend. Talk, heart-to-heart talk with a friend na makatulong sa'yo para makalarga sa ginagawa mo. Okay? Pwedeng kaibigan yan, or lover mo, magulang mo, someone talaga na malapit sa puso mo. Okay? You have Vine, seek out information that will help you. Yes, talaga namang kalkalin mo lahat ng impormasyon para magamit mo, para makawala ka na dyan sa box na yan. Okay? Ang outcome niyo po, ang message from your future self, ang sabi niya para sa'yo ay,
the Two of Swords. Sabi niya, buksan mo ang puso mo, buksan mo ang isip mo, huwag kang matakot mag-decide. Huwag kang matakot humakbang. Okay? Panahon na para sa'yo na kumilos, mag-grow, mag-elevate sa buhay. Pero kung takot ka daw at wala kang lakas sa loob na mag-risk, wala daw mangyayari. Mababaon ka sa struggle na ito kung wala kang kahandaan na humakbang. The moment na nagising ka, the moment na bumangon ka sa kama, decision yan eh. No? So always make the right decision at maging matapang ka in doing so. Lagi mo isipin yung mga mahal mo. Lagi mo isipin yung mga ugat or reason kung bakit ka lumalaban this time. If you have those reasons, lalaban ka ngayon at mamimili ka. Magde-decide ka. So, open yourself. Kapag nagkaroon ka ng heart-to-heart talk na ito, nabalanse mo na yung mga problema mo, madali na sa'yo ang makapag-decide sa mga bagong bagay. So go on, be brave, decide so that your life would grow for the better at makapasok ka na sa new chapter. Ending na ito, sa pagpili mo, ending na yan, and then move on na tayo for new chapter in your new life. New portal na kumbaga. Okay? So, Aquarius, yan po ang inyong mid-March reading. Saan po kayo naka-resonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.